Ito pa. Pag-usapan natin to. Sinagot po ng Malacanang ang pahayag ng isang grupo ng mga negosyante tungkol sa umano'y mabagal na usad ng mga reklamo laban sa mga dawit sa flood control scandal. Ayon sa palasyo, huwag mainip dahil dapat ay naaayon sa batas ang bawat hakbang. At live po mula sa Kuala Lumpur sa Malaysia, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mase, anong sagot ng palasyo dito sa medyo maanghang na pahayag nga ng grupo ng mga negosyante at ilang labor groups din tungkol sa mabagal na usad ng investigasyon dito sa flood control scandal? Hanggang dito talaga sa Kuala Lumpur, Malaysia, yan pa rin talaga, no, yung mainit na usapin tungkol pa rin sa korupsyon. Pero bigyan ko lang kayo ng update muna dito sa ASEAN. Ongoing pa rin yung isinasagawang ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, at kasalukuyang nag-a-attend si Pangulong Bongbong Marcos sa leaders level meeting dito sa Kuala Lumpur. Pero sa sideline niya, nagsagawa ng press briefing si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. At doon nga natin nahinga ng reaksyon tungkol dito sa pahayag ng mga business groups na bumabatikos dahil usad pagong yung paghahanap ng hustisya laban nga dito sa mga taong involved sa katiwalian. Ang paliwanag dyan ni Jose Castro, syempre tinitiyak nila na naaayon ang lahat ng kanilang hakbang kung ano yung nakasaad sa batas. Ang sinasabi nga ni Jose Castro, oo, sinabi ng Pangulo yung katagang mahiya naman kayo sa kanyang sona noong Hulyo. Oktubre na ngayon, papasok na ang Nobyembre, pero marami na rin naman daw nangyari. Kabilang na nga dyan yung mga freeze order doon sa mga ibang involved dito sa sinasabi nating katiwalian. Pero maliban dyan, sinagot din ni Jose Castro kung bakit nga ba karaniwan ay lookout bulletin lamang nasasama yung mga pangalan at hindi whole departure order. Sabi niya kasi kailangan nga ng kaso sa korte at korte ang mag-i-issue ng whole departure order dahil lahat naman daw tayo may kalayaan na maglayag o may kalayaan na mag-travel. Hindi naman yan pwedeng ipagkait lalo't hindi pa naman nahaharap sa mga legal actions yung mga taong involved. And bukod dyan, nagbigay din siya ng reaksyon dun sa naging pahayag ni Congresswoman Laila De Lima tungkol doon sa pagkwestiyon sa pagre-release ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Jose Castro dyan, hindi naman ipinagkakait ni PBBM yung kopya ng kanyang SALN, pero ang gusto lamang nila ay sumunod sa panuntunan na inilatag ng Ombudsman na kung ikukumpara naman daw nung nakalipas na administrasyon, edi hamak na mas maluwag naman daw ang polisiya ngayon. Narito ang pahayag ni Jose Castro. Hindi po agad na pagkabigay po ng complaint, hindi na po dadaan sa preliminary investigation. Hindi po maaaring mangyari yon. Pag kayo po ang nadimanda, sa lahat po ng bumabatikos o nagkikriticize ngayon, pag kayo po ang nadimanda, gugustuhin niyo po ba pagka-file ng complaint, hindi na kayo makalaga o makabiyahe? Yan po ay... Oo nga naman. Tama naman siya doon. Agree ako doon. Kasi kung hindi, kaliwat kanan ng demanda lang gagawin kahit malabo, which is ginagawa ng gobyerno ngayon yan. Totoo, ginagawa ng gobyerno ngayon yan, yung magdemanda kaliwat kanan sa mga kalaban nila. Kaya paano, hindi na makakabiyahe. Kaya agree ako dyan. Okay, agree ako dyan. Pero ngunit datapot subalit. Na? Subalit. Mali iho yun. Ha? Ang inaantay ng taong bayan, simple lang naman. Makasuhan yung pinsan. Hanggang ngayon, tutang ina sa dami-dami ng ebidensya na naglalabasan, witness. Wala pa rin kaso. Oh, isa pa yan. Yung passport ni Zaldico, hindi pa rin kinakancel. Yan ang nirereklamo ng taong bayan eh. Diba? Oh. Ano pa? Yung sinasabing ICI na independent kuno. Hindi naman nakalantad ang streaming. Kahit sinabi nila, oo, magla-live stream kami. Tapos na. Putang ina. Anong gagawin natin dyan? Tapos na eh. Tapos na. Wala na. Nagsalita na si Martin Romualdez dyan. Anong gagawin natin dyan sa live stream nyo? Eto nga, kung talaga sincere, ba't di nyo ilabas yung video na yun? Ilabas ang video ni Martin. Yan ang dapat itag eh. Ay hashtag. Ilabas ang video ni Martin. Ilabas ang video ni Martin. Ganon. Lokohan na ito eh.
Hindi nyo inabas yung video ni Martin. Tapos sasabihin nyo ngayon, due process. Due process pag sa inyo, sa mga kakampi nyo. Pero pag Duterte, walang due process. Kidnapin na yan. Papunta doon sa ibang bansa. Di ba? Tama, mali. Yung kalaban nyo si Villanueva, kalaban nyo si Chis Escudero, wala nang due process eh. Basta ilantad. Kay Villanueva nga eh. Diba? Munti kang pamadali. Munti kang pang mano yung sa ombudsman eh. Ipapatupad daw yung sa ombudsman. Buti na lang. Mahina ang memory nung ating yung ating ombudsman. Kung hindi madadali pa si Villanueva doon. Tama, mali. Kasi nga kayo yung due process nyo one-sided. Para kayong mga babae. One-sided ang pagmamahal. Yung lalaki lang ang nagmamahal. Ang babae, namemera lang. Ay, ba't ganun? Grabe ka naman banat ba? Gago! Hindi, kasi kwento sa akin ng mga kaibigan natin niya sa mga tabi-tabi. O kaya naman minsan, ito naman minsan senaryo. Yung babae lang ang nagmamahal at nagbibigay ng NMAX. Yung mga lalaki, namamaklampot. Gago! Puro one-sided? Ano ba yan? Kayo din po ay mabibiktima kapag wala pong due process. Kala mo talaga, totoo, no? Siya kanina nakakuha naman tayo ng kopya ng intervention ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya doon sa ASEAN-US Summit kahapon. Base doon, inihayag niya harap-harapan kay US President Donald Trump at sa iba pang mga miyembro ng ASEAN na ang kanyang pagkadismaya dahil nga doon sa nangyayaring mga insidente sa West Philippine Sea. Dito rin niya binigyang daan na importante yung suporta ng iba't ibang mga bansa para mapanatili ang kapayapaan sa nasabing rehiyon sa pamamagitan ng pagsunod nga doon sa ating international law. Cha? Yes, Maricel, parte ng sulat nitong mga grupo ng mga negosyante, gusto nilang mabigyan ng mas matinding pangil pa o powers itong ICI, contempt and subpoena powers. May tugon ba ang palasyo ukol dyan? Nasagot din yan kanina ni Jose Castro at ang paliwanag niya dyan, kung ang National Bureau of Investigation nga wala namang contempt powers pero makikita naman daw yung naging accomplishments ng ahensyang ito na natutugis din naman yung mga taong involved sa iba't ibang mga kaso na iimbestigahan din naman daw ng maayos. Ganon din yung tingin nila dito sa Independent Commission na meron din naman silang subpoena powers, pwede naman silang magpatawag ng mga taong posibleng involved dito sa mga katiwalian kaya makakapagsagawa pa rin sila ng investigasyon kahit na wala itong contempt powers. Pero ang importante ngayon daw ay kumikilos din naman ang ICI at tuloy-tuloy ang investigasyon. Siya? Alam nyo, wala talaga eh. Wala kayong kwenta. Hindi, wala mangyayari dyan sa mga pautot ninyong ICI. Kaya tuloy, nagagalit na yung taong bayan eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta
wala